Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader. Ayan, search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng mabigay na personal reading sa'yo. Friend ko yun guys, hindi po ako yun. Hindi po ako nagpa-personal reading. Ayan, kung gusto mong magpagamot, pwede rin sa kanila. Hopefully guys, mag-iwan kayo ng comment sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay na po yun. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. So this is for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's start your reading, past, present, and future. Kukunin ko muna yung mga cards na gagamitin ko for your reading. So this is for your past. You do have your the Empress, the Temperance, and Three of Pentacles. Bottom of the deck, meron tayo ditong Justice card, which is also that's a major arcana. Libra energy. Kunin din natin yung present. For your present, Earth sign, Queen of Wands. There's this Ace of Cups and the Two of Pentacles. And for your future, you do have here the Nine of Cups, using ko lang guys. Nine of Cups, Seven of Cups, and a Page of Swords. Bottom of the deck is the Knight of Cups. So, medyo iayos ko lang yung camera. Ayan. Ayan, para mas kita lahat. Okay. Anyway, so we do have here the Empress. In the past, I can see beauty. Alam mo yon, respect mula sa mga tao sa paligid mo. I can see you shining. And I feel like in the past, merong mga bagay na nasa harapan mo na, pero you want more. You want more. At ang maganda dito, pagdating sa money, I can see growth. Okay? At nandun kasi yung patience mo, natuto kang maghintay. Hindi ko nakikita na nagmadali ka. Maaaring merong something na nasa harapan mo, pero naghihintay ka ng tamang pagkakataon. Actually hindi yun para gamitin mo agad-agad, but rather para palaguin or mas mag-grow pa siya. For example, you do have money. Maybe for some of you, nakakakita ko ng investment. Yung iba nakakakita ko ng mas ginamit mo yung finances na yun, hindi sa pang sarili mo, bagkos para mas mag-grow pa yung mga nasa paligid mo. For some of you, hindi ko nakikita na kinaaawaan mo yung sarili mo for whatever pagkukulang ang meron sa'yo, bagkos ginamit mo itong opportunity. For some of you, pwedeng may mga tao sa paligid mo na parang sila yung naging ahead sa'yo. Pwedeng, for example, pagdating sa pag-aaral, itong mga taong ito, mga kasama mo or mga kaibigan mo, sila naging ahead, sila nakapag-aral sila or whatever. Pero maybe yung iba sa inyo, ginamit mo muna yung time na ito para to grow yourself, para mag-ipon muna, and then hindi ko nakikitang nainggit ka, but rather nag-focus ka sa sarili mo para mas mag-grow ka pa. Okay, and I can see that because of what you did, nakita natin na mas lalo ka talaga nag-shine
nakita ng iba kung gaano ka kagaling. Nakita ng iba kung ano yung mga meron sa'yo na wala sa kanila. Sa money, ganun din. Maybe yung iba sa inyo, hindi ka talaga maluho. May mga kaibigan ka or mga kasamahan ka na parang nagkaroon sila ng pera, ginastos nila sa ganito, sa ganyan. But then, you waited and then hindi ka nakipagsabayan sa kanila. That's your energy. Okay? Now, ang tendency, meron kang nabuo na something and hindi yon basta-basta. Hindi yon basta-basta makukuha sa'yo. Okay? And I feel like in the past, there's someone who is really wanting you. Gustong-gusto ka nitong person ito. When regards to love, this person has a lot of crush, pagkagusto, pagkamangha, pagkaaliw sa'yo. But everything is hidden, nakatago. Okay. And in the present moment, nakakakita tayo dito with the Queen of Wands ng alam mo yun, parang nasa komportableng posisyon ka ngayon, na parang okay ka ngayon, na hindi ka naghahangad ng anything or whatever ngayon. Kasi kung nasaan ka ngayon, nakikita natin na punong-puno ka ng love, punong-puno ka ng comfort, at punong-puno ka ng protection. Okay? Ikaw yung tipo ng tao ngayon na parang hindi ka naghahangad ng kahit ano sa ngayon. Kasi ang present moment mo, maybe you want more, pero may kinalaman yun sa sarili mo. More money, more success, growth, mga ganun ba? Okay? Pero pagdating sa maybe love, medyo hindi ko nakikita na dun yung focus mo. I feel like may mga bagay kang natapos ngayon nang hindi mo na-realize na parang tapos na. Okay? Maybe it has something to do with mga bagay na dapat mong ayusin, asikasuhin muna. Tapos inuunti-unti mo lang and then hindi mo na-realize ngayon parang tapos ka na na parang nagawa mo na yung mga dapat mong gawin dito. So, I feel like during this time, ito na yung time na parang namamahinga ka na lang or yung iba naglalaro ka na lang. Kung wala na yung stress, nagigets mo yun. Maybe natapos na yung stress, yung mga challenges for you. With regards to love, actually, I can see you do have choices or you do have a lot of people talaga na gusto ng attention mo or gusto ng something sa'yo. Kaya lang, the energy is wala kang pakialam. Why? Because I told you, you keep on focusing on yourself at sa mga bagay na gusto mo pang mag-grow sa sarili mo. Okay? May nakikita nga pala ako na parang something na either kakakain mo lang ng chicheria or while watching your eating chips. This could be a reading. In your future, nakakakita tayo dito ng hindi ko alam kung paano sasabihin ito. Para siyang ideas. Or it's really interesting makakuha yung attention mo. Makukuha yung interest at attention mo. Okay? And the people around you. Na parang mas pag-iisipan nyo kung ano yung dapat gawin. Parang ganon. Or ano yung it's like may mga mabubuong plano, pag-uusap na magkakaroon ng laman. Pag sinabi natin ganun, maybe may isa sa katuparan. Yun nga yung mga plano na yon. And then pwedeng i-materialize siya. And then it is something na parang, oy wow, nag-workout para sa atin, nag-workout ba. It's like
may mga team or may mga makakausap ka or mga friend na makakasama ka para gawing material kung ano man yung mga nasa isipan ninyo. Well, the Seven of Cups is, this is like you. In the future, hindi ka madamot eh. Nakikita natin na you have a lot of things or whatever na nakikita natin na isinishare mo sa iba. These are like blessings. And because of that, hindi ka madamot. Nakikita natin na ang blessings or ang universe hindi rin nagiging madamot sa'yo. For what you can see here, these are like your environment. You are full of blessings na paparating at isinishare mo. Okay, can you see this? This is you. You are the cat here. And you have a lot of cat food. Tapos sa likod niya, there's a lot of fishes. And pag sinabi natin ganun, it's like success na nasa paligid mo. Maybe even finances, nag-grow yan para sa'yo. Kasi ang pinakaugali mo dito, hindi ka madamot. Hindi ka maluho, hindi ka madamot. Alam mo kung ano yung tama lang para sa'yo. Alam mo yung kung kailan ka dapat makontento. Okay, and that's your energy. Maybe hindi ka maluho. Maybe you are the kind of person na hindi ka materialistic. And because of that, nag-grow yung finances mo, yung career mo. At saka ang maganda nito, with the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, maingat ka eh. In the future, nakakatulong yung pagiging maingat mo. Okay? Kung paano hindi masira kung ano man yung mga something na binuo mo or binuo ninyo. Maybe in the past, this is like you and your person, your friend, maybe your family. Yeah? Can you see? It's like the energy is that meron kayong mga pag-uusapan or babalikan na parang marirealize nyo yan. Can you see there's a lot of bowls? Ayan, yung parang eating bowls, yung kainan ng mga pusa yan. And it's empty. Hinahanap ninyo. Maybe marami pagkukulang in the past. And then pag-uusapan ninyo, paano pupunuin ito. And then, because nag-work out, and remember yung sinabi ko, in the future, there's an idea na possible na i-work out ninyo, na i-materialize ninyo. So, ang kalalabasan nitong ideas na ito, no, is that there's this abundance. No? There's this abundance success sa kung ano man yung ideas na possible na pag-usapan ninyo, i-materialize ninyo at mag-work out para sa inyo. So, yun yun. Ang pinaka-advice sa'yo is to be more creative. And then, at the same time, maging mas open ka and allow these people na maging mas open din sila sa'yo kasi yung mga ideas ninyo ang makakatulong para ma-achieve ninyo itong success na ito. Okay? So, yeah. Well, anyway, pagdating sa love, remember the person na parang nagkakaroon ng pagtatago or whatever sa'yo. This person is really shy. And in the future, I can see na nakikita natin yung pagka-addict niya sa'yo, being obsessive. Ma-obsess at ma-addict. And I feel like in the past, continuous, parang ganun. Obsessed na siya sa past, addict na siya sa'yo, like this person is always checking your social media, your post, or whatever. So, addict siya talaga sa'yo. And in the future, nakikita natin na magiging addict pa rin itong taong ito sa'yo. Okay? So, hindi lang basta humahanga. So, nakikita tayo ng addicting na energy doon. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye.